Yo, yo, yo guys! Check! Kamusta mga ka-sugar? Mag-update tayo ngayong araw ng Tuesday morning. Grabe mga news natin ngayon. Grabe. Alam nyo yung news natin kailangan mag-ingat kayo dahil merong mga nangi-scam lalo na sa mga cold wallet. Matindi yung kanilang technique. Matindi yung kanilang modus. No? So, kailangan malaman nyo tong news na to. 'Di ba? So, yan bago ang lahat, palike muna ng ating video. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, balita, global, hindi kayo magpapahuli. Alam nyo na, mag-subscribe na kayo mga ka-sugarheads, okay? So ayan, mag-update tayo ngayon. Umpisa na tayo, no? Sa ating crypto bubble, medyo kulay green tayo. Ang day and hours natin is green, no? Nagulat nga ako kasi yung week natin medyo green din. Pero yung month, boom. Ayun ang masakit. So, medyo simula nung isang linggo na tayong consolidation, mga ka-sugarheads, no? So, kung titignan nyo yung ating chart, market, ayan, medyo from, 16? O, 2 days na tayo. 2 days na tayong nandito lang naglalaro lang sa range na to. Bitcoin, tignan natin. Pero ngayon parang parang yung galaw naglalaro lang talaga. Ayan no. So hindi siya masyadong malaki. Kasi nasa 1 minute pa tayo niyan, 1 minute time frame. So walang mga big moves, ganun lang. Okay. So magbabalita na tayo ngayon. Start na tayo. Mga ka-sugarheads, magi-start na tayo. Punta tayo ngayon dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na importante ninyong malaman. Shoutout kay Skylab, no? Trezor and Ledger owners have started receiving physical letters that look like official support notice. Ayan, no? Imagine makakatanggap kayo ng ganito, no? Kumbaga parang official letter ng mismong Trezor. 'Di ba? So, syempre kung ikaw, tas may mga ganyan pa, matataranta ka niyan. Uy, ano to? Bakit mayroon akong ganito? Syempre may asset ka dun eh. 'Di ba? So, matataranta ka. Sabi dito, asking them to complete an account verification to avoid restriction. So, parang sabi nito, i-fill upan nyo to, mga ganito ganyan. No? Syempre kasama yung seed phrase nyo dyan. Baka kasama pa yung password nyo. The letter include QR code that leads to a phishing page where victims are promoted to enter their seed phrase. Oh my goodness. Kita niyo yan? Ganun sila ka-desperado. Kung ikaw, alam mo yung pinasok mo, hindi ka na mag-iisip agad dito, ba't mo gagawin yun? Na-access mo naman yung account mo. 'Di ba? The moment a seed phrase is entered, full control of the wallet is handed over, the funds can be drained. Oh my God. So, lahat na is madidrained once na i-scan nyo ang QR code na i-touch. Okay? Grabe, di ba? So, ito yung mga modus na kailangan nyo nga ingat. Alam nyo dapat ang gagawin nyo. Kasi, nakatanggap ka ng ganito, hindi mo agad gagawin yan. Ba't mo gagawin? 'Di ba? Ganoon na sila katindi ngayon. Kasi kung ikaw mahinang nilalang ka, gagawin mo na agad yung mga naka-instruct dito. May mga instruction 'yan eh. Imagine hanggang Trezor Safe 5 sila oh. Ako hanggang Trezor Safe 7. Ayan oh, Trezor Model 1, Trezor Model number 1, ba't ganoon? Trezor Safe 3, Safe 5, and Safe 7. Nako, hindi lang Trezor daw to. Mga ka-sugarheads, kailangan kasama dito yung Ledger. Ledger Nano, something like that. So, marami. So, mag-ingat kayo. No legitimate hardware provider will ever ask for your recovery phrase, whether by email, message, phone call, or physical mail. If you receive something like this, ignore it and warn others. Scams are no longer just digital. Oh my God. No? So, dapat mag-ingat kayo dyan. Isa to sa mga, kung kayo nakatanggap nito, sunugin nyo na yung papel na yan. Tapon nyo na yan, lukot-lukutin nyo, kainin nyo, at i-flush nyo sa inodoro.
Okay? So, shoutout kay Skylab, siya yung nagtag sa atin ito. Pero bagong news lang to. Ito yung napili ko kasi ang dami niyang paliwanag. Yung iba kasi, onti lang eh. So, ayan. Grabe. Di ba? So, ayan ha. Ang ganda ng news natin ngayon. Ulo ng mga balita pa lang yan. So, punta na tayo. Ano na tayo? In other news, okay? Ito ha. Alam niyo kung ba't bumagsak yung Tesla noon? Meron palang reason. Sabi dito, Elon Musk claims Bill Gates shorted Tesla at 40 billion market cap after he ghosted Epstein and still holding the loss. Ganito daw to, mga sugarets, no? Si Elon Musk talagang pinipilit nilang papuntahin sa island. Pinipilit nilang i-invite si Elon Musk, no? Pinipilit i-invite ni JE, ni BG, no? Pinipilit nila yan. Pero kaya lang ayaw. Ayaw daw ni Elon. So, ang ginawa nila, pinag-usapan nila na i-short yung Tesla. Elon Musk has alleged the Bill Gates opened a short position in 1% of Tesla stocks. JE urged him to do. Kumbaga, ang pinaka-mastermind ito, inutusan niya si Bill Gates. Grabe, no? Ganun kakatindi. Inutusan mo yung si Bill Gates para baga inutusan mo na si Bill Gates. Ay, gawin mo nga to. Ayan. According to Musk, Gates opened a short position because he snubbed JE and claims Gates is still be holding that lost trade today. So, nung shinort, no, nung shinort ni Bill Gates yung Tesla, hindi bumagsak yung Tesla, lumipad. So, hanggang ngayon, talo pa rin si Bill Gates, no, sa trade na yon, no? Kumbaga, Gates may still be holding that losing trade today. Talo pa rin siya. Musk claims he didn't just ignore Epstein repeated attempts to connect. Kumbaga, lagi siya kinokontak ni JE. No, hindi siya sumasagot. He had him block o binlock niya pa at the several level on SpaceX infrastructure, signaling an extreme and deliberate effort to cut all ties with the convicted SEX Opector. Ano ba to? Opector ba yan? No, yan ha. So, umiiwas na si Elon Musk dyan kahit na binlock pa nga niya sa X eh. Tigil-tigilan nyo ako ha, sabi ni Elon Musk. Huwag nyo ako damay sa mga kaloko, kademonyohan nyo sa buhay ha. Ang ginawa ngayon, sabi ni JE, ano yan, i-short mo nga yung Tesla. Yun, talo tuloy sila ngayon. According to Musk, a furious JE then launched a massive campaign to short Tesla, eventually convincing Bill Gates to short 1% of Tesla stock when its market cap was just 40 billion. Tesla's market cap today sits well above 1 trillion. Imagine 40 billion nag-short. Magkano na ngayon yung Tesla? 1 trillion. Ang laki na ng talo niyan. Kumbaga, kung natalo man na siya, na-liquidate na siya, yun. Talagang ubos sila ng $1 million siguro, billion. Gates would have been in massive profit na kung nag-short siya. Di ba? Ayan ha. Grabe. So, kawawa, no? So, ganun katindi yung pag-ayaw ni Elon Musk doon. Dumating pa sa point na binlock niya pa si JE. Di ba? So, ito mga ka-sugarets, pinipili talaga to ni Trump eh. Talagang sinasabihan niya na lahat, no? Na bumoto na at iusad na, no? Na si Kevin Warsh na ang maging Fed chairman. White House says President Trump is calling on the Senate to swiftly confirm Kevin Warsh at the next Fed chair. Here's what's left for Warsh to take the role. First, Senate Banking Committee hearing where he will be questioned on policy views and Fed independence. No, kumbaga, syempre hindi pa naman kasi diyan ka na, marami pang kumbaga ka-questioning pa siya, para pa siyang isi-CI. Next, the committee must vote to advance his nomination, then the full Senate holds a confirmation vote.
So ito yung minamadali ni Trump. No? Kailangan nyo na madaliin yan. Magbumoto na kayo na siya na yung uupo. Jerome Powell remains chair until May 2026. So the transition only happen after confirmation and term expiry. So kahit na pero nakakapagtaka kasi, ito kasi yung mga nakakapagtaka mga ka-Sugarets minamadali na ni Trump na iboto o i-vote na si Kevin Warsh na yung papalit. Para bang merong plano na once na ma-confirm na siya na yung papalit o nagbotohan na siya na yung papalit, gagawa ng way si Trump para maalis agad si Jerome Powell kahit wala pang May. Parang ganun yung lumalabas. Kasi bakit mo ipipilit yung isang tao na siya na agad kung alam mo naman na sa May pa siya pwedeng palitan? 'Di ba? So ang nangyayari ngayon, ang haka-haka o ang mga chismisan sa mga tindahan, kaya minamadali ni Trump yan dahil pag na-confirm na o nagkabotohan na si Kevin Warsh ng susunod na Fed, tatanggalin na talaga si Jerome Powell. Hindi na hihintayin yung kanyang end term. No? Parang ganun. Kaya minamadali. Oh my goodness, no? So ayan ayan yung isang malupit. Grabe yung mga issue natin ngayon. Eto pa, breaking. Coinbase reveals on Fox, Trump is pushing hard to pass crypto market regulation law. O hindi lang si Kevin Warsh yung pinupush niya, kundi yung ating crypto market regulation law, yung Clarity Act natin. Coinbase announced live on air that US President Donald Trump is giving maximum priority to passing a law to structure and regulate the digital currency market inside Congress. Alam nyo, talagang ipupush to ni Trump. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi lang si Trump yung nagpupush niyan, pati yung mga anak niya. Malamang kinukulit siya niya nila Eric tsaka ni Junior na, Daddy, piniti mo na naman ipasa yung Clarity Act. Anak naman ng Sugarets yan, Sabi. No, ipilit mo na yan. Kailangan na natin yan. Sabing gano'n. So talagang pipilitin na ni Trump na maipasa yan. What does this mean? Sabi dito, a clearer legal framework for crypto companies. Siyempre, alam nyo naman. Ito, makakabuti sa lahat yung crypto Clarity Act natin. Pero dun lang tayo sa, kumbaga nakaka-apekto kay Trump. May crypto company si Eric Trump. Yung mga anak niya may crypto company yan. So magkakaroon sila ng clearer legal framework. Reduction in regulatory uncertainty, attraction of much larger institutional investment, turning the United States into global hub for digital assets. So napakalaking epekto sa US pagdating sa crypto o yung crypto pagdating sa US. Na mga Sugarets. No, kumbaga ang mangyayari diyan, once na maipasa yan, maraming larger institutional investment ang darating, no? After years of conflict between platforms and regulators, we may witness the first comprehensive law regulating the market instead of leaving it a gray area. The message is clear. Washington wants to lead the digital economy, not chase it. Kumbaga gusto nilang pamunuan, hindi habulin. No, mga Sugarets. So ayan ang sinasabi natin diyan. Ang pinaka-importanting pwedeng mangyari ngayong 2026 is maipasa yung Clarity Act. Because that is the key. No? Ayan yung hinihintay talaga natin. Speaking. White House new crypto meeting this week on Clarity Act. Digital Chamber publishes their version of it. Another closed-door crypto meeting at the White House could happen as soon as this week. Sabi ng White House, no, ni Patrick Witt. Ngayong week magkakaroon ulit tayo ng closed door meeting as negotiation over the Clarity Act hit a critical stage. Sorry. Kasi meron silang target March 1. Kailangan tapos na yan. Kailangan maipasa na yan, no? Last week, meeting between senior bank officials and crypto leaders ended without a deal after banks circulated a document entitled Yield and Interest Prohibition Principles. In response, the Digital Chamber, representing over 130 crypto firms, published its own set of principle Friday pushing back. This principle push to preserve stablecoins as payment instruments, protect DeFi liquidity and dollar dominance. At its President's Day, they are not working today. Keep an eye for my tomorrow updates.
So, pinipilit na nila yan. Lalo na, dahil pwedeng matanggal si Trump. Yung news natin yung nakaraan, di ba? Pag nanalo yung mga Democrats. Pero nga, kahit anong mangyari either way, si Brad Garlinghouse is may 80% chance, no? Ito yung pinaniniwalaan niya. Ripple CEO Brad Garlinghouse remains optimistic about the Clarity Act, giving it an 80% chance of being signed by the end of April. Okay? So, yung kay Brad Garlinghouse, mga ka-Sugarets, is April pa. Okay? So, pero kung mas mabilis, mas madali, mas maganda. 'Di ba? Pero sa kanya, 80% chance na bago mag-April, magkakaroon tayo ng mapapasa na. While XRP has its While XRP has its legal clarity, sabi nga natin yung XRP hindi na kailangan yung Clarity Act kasi legal na sila. No? Kaya lang, syempre, gusto nga natin ng level playing field. The rest of the industry is still waiting. Progress over perfection is the goal. Ayun yung sabi ni Brad Garlinghouse. Okay? Sabi dito, ay nako, eto. Dapat huli to Nasaan na to? Dito na natin to. Mamaya na yan, mga idol. Kasi matindi yan Eto na muna tayo. Digital identity on XRP Ledger could trigger the biggest supply shock yet. Ripple President Monica Long described decentralized identity on XRP Ledger turning personal data into ito ba yun? Into a secure, portable digital token you control and share selectively without revealing your data using zero knowledge proof. In sovereign digital identity moves on-chain, we're not talking millions, we're talking billions. 8 billion people globally. Billions more institutional and corporates credential, license, KYC proofs, certification, access credentials. Today, 5 million XRP wallet holders. No, ang dami na pala. 5 million na tayo. Tomorrow, entire populations plus institutions interacting with identity rails. And the architecture layer, DNA protocol. Ito kasi lagi nilang pinopromote to, mga lods, no? Yung XDNA. Okay, so parang ang mangyayari niyan na pag nasa XRP ledger, kumbaga, yung identification is parang safe. Parang ano to digital identity moves on chain. Ayun, mga idol, no? So, yung katulad ng KYC, ayan, so alam niyo yung ginawa sa may tawag dito, yung ano ba yung nag-iis ka ng mata? Alimutan ko yun pa. WorldCoin. Okay, no? So, isa yun sa mga digital identity, no, na pwedeng halimbawa, 'di ba? So, pag nasa XRP ledger ka na, parang kunyari, pag i-identify ka kung sa'yo tong asset na to o may digital identity ka, labas agad yun. Shocking twist. Ito, na-issue to. Kasi parang hindi natin alam kung naging negative yung effect nito o hindi. Kasi merong na-issue dati o chismis na merong 10 billion XRP yung SBI. Tapos, nagsalita ngayon yung SBI. Pinasinungalingan niya yun. Sabi niya, wala kaming hawak na 10 billion XRP. Ang hawak namin is ganito, ganyan. So, yung iba, parang inisip na wala pala, sinungaling pala, ganito pala yan hindi pala hawak. Pero ang hindi nila alam, mas maganda yung nangyari. Okay? Mas malaki, no? Ganito shocking twist. Japanese megabank SBI just busted the 10 billion XRP hoard rumor. But what they actually own is way bigger, okay? Everyone was losing their mind over viral claims that SBI Holdings was secretly sitting on a 10 billion XRP treasure chest. Turns out that was a fake news, no? Fake news yun na meron silang hold na 10 billion XRP treasure chest. SBI CEO Yoshitaka Kitao himself jumped into set the record straight. Ito yung sinabi niya. No? Not 10 billion in XRP, but around percent o 9% of Ripple Labs. So our hidden asset could be much bigger, no? Kumbaga,
kabuuan ng Ripple eh. 9% kasi may ganito, 9% yung hawak nila. 'Di ba? Translation, forget token bugs. SBI owns a massive equity chunk in Ripple itself. At Ripple's rumored 50 billion valuation, that 9% stake is already worth 4.5 billion on paper. Ito 10 billion lang. 'Di ba? Pero kasi yung ganito, yung ganyan, hindi na nila natin mukhang kailan yan eh. Dito pa lang, 0.44, point, 4.5 billion na eh, di ba? So, malaki na yun, di ba? And Kitao is basically teasing that the real upside ecosystem payments dominance future growth could crush the original 10 billion rumor number, no? Kasi once, tsaka pag umangat yung value ng Ripple, yung 4.5 billion on paper nila pa lang, eh talagang kung paano kung nag-doble o nag-triple, nag-piple, diba? Nag-times 5 yung value ng Ripple, hindi mas malaki na yung hawak nila. Institutions aren't just buying coins, they're buying the whole damn company behind it. Okay? What do you think? Sleeper, hold of the decade, or just smart corporate chess? So, ayan, kayo na ang bahala kung sa tingin nyo ba mas malaki ba dapat 10 billion XRP na lang. Sa kanila kasi shares diba? May shares sila sa kabuuang Ripple company. Ito, sabi dito ni King XRP, alam nyo to si King XRP, marami rin tong followers, 33.9k followers, almost 34k followers na siya. No, dahil may mga good news na dumating tulad nito, RealPie is proud to officially announce the listing of the Real token built on the XRP ledger on BTCC exchange, process over 3 billion USD in daily global trading volume, opening the door to significant liquidity and expanded access within the Real token ecosystem in additional RealPie and etc. So, maganda yung news na yan. Ang pinost dito ni King XRP, shoutout kay Skyla Bule, ayan. Sabi dito, XRP doesn't reach $87. O ito on February 28, sabi niya rito, ganun siya kakumpiyansa, ganun siya ka-confident, mga ka-sugarates. No? Sabi niya rito, ayan pag di umabot daw ng $87.50 ang XRP, I will be deleting my account. O yung etong account niya na merong 34 halos K followers. Mark my words, this will happen. In fact, it's already set to happen with Real on XRP Ledger. So siguro meron, hindi natin alam baka meron siyang information na alam na hindi natin alam. Baka meron siyang access, no, na nakikita niya. Sabi niya rito, in fact, it's already set to happen with Real on XRP Ledger. O, di ba? So hindi natin sure yan. Pero tayo, syempre, kumbaga sa mga ganitong news, nakakatuwa lang na sobrang kumpiyansa niya na itatayaan niya yung kanyang channel pag hindi umabot ng $87 yung XRP, di ba? Laki niyan, mga ka-sugarates. Tingnan niyo naman, no, $87 wala pang, kumbaga ang presyo ngayon ng XRP is 1.4, tama ba? 1.4, almost 1.5 pa lang dollars. Di ba? Ano yan? Laki niyan. 80x. Okay, 80x. Grabe. Ayan February 28. Ano to? Screenshot natin. Pag di umabot ng $87, nako, GG. GG yung channel niya. Di ba? So, ito naman. May iba tayo, okay? Dito tayo. Medyo matindi yung last news natin Sabi dito, breaking, AI model capable of cloning any voice with extremely high accuracy. Kumbaga, kaya mo nang gumaya ng kahit sinong boses. Di ba? The Qwen 3 TTS model replicates voices with astonishing precision, imitates emotions and accents, supports multiple language, and can even generate custom voice from just a text description. We are now at a stage where distinguishing between real and synthetic voices has become almost impossible. So hindi mo na alam, no? Kung totoo pa yung pinapakinggan mo. Ito sa voice lang muna to check natin Kasi hindi ko pa to napapakinggan talaga mga sugarates
This is the best text-to-speech generator you can use right now. You can easily clone anyone's voice. It's so good at handling emotions. It can even do accents and different languages. You can even prompt the exact voice you want. It works with low VRAM and is super fast. Ito yung parang description niya. Very old man, raspy, weak voice. No, ayan, tingnan natin una kung mayroon silang mga description. This is the best text-to-speech generator you can use right now. You can easily clone Ito, syempre, alam nyo na yan. Boses ni Daddy. Okay? Normal na nga lang natin. anyone's voice. Ito, sad crying boy. Siguro ayun yung nilagay niya. So good at handling emotions. It can even do accents and different languages. O, alam nyo na kung anong accent yun. You can even prompt O, cartoon. Cute cartoon girl voice. the exact voice you want. It Very old man, raspy, weak voice. works with low VRAM and is super fast. Good one. Okay, fine. I'm just gonna leave this sock monkey here. Goodbye. So, ito yun ha. Ito yung parang nilagay. Gender male, pitch artificially high pitch, slightly lowering after the initial lap, speed drop. Kumbaga ito yung description niya. Tapos ito yung pinabasa niya, no? This sock monkey here. Goodbye. Okay, yeah. I resent Ito rin, iba rin yung ano niya dyan. Ito naman yung sulat niya dyan. you. I love you. I respect you. But you know what? You blew it. And thanks to you. Ang ano kasi dito, may ma-emotions. Hindi siya mukhang robot lang na nagbabasa. Di ba? Pag pinakinggan mo siya, may emotion siya. 明日のプレゼン資料まだ完成してない. May translation pa. 야, 오늘 점심에 뭐 먹을지 생각해봤어? Hey, you dropped your calculus notebook? I mean, I think it's yours, maybe? Oh wow, my mortal enemy Mr. Thompson's problem sets. Thanks for rescuing me from that F. No problem. I actually kind of finished those already. If you want to compare answers or something. Naku mo, mawawalan ng trabaho yung ating mga ano nito, mga ka-sugarates, yung ating mga voice actor. 'Di ba? Bakit ka pa magbabayad ng mga voice actor kung pwede mo na siya gawin AI? Pwede mo nang kasi may emotions na yung mga boses eh. 'Di ba? So, isa na namang trabaho ang nawala. Dahil sa AI. Isa na namang trabaho ang nawala dahil sa AI, which is sa mga voice actor. Ayan, mga ka-sugarates, kawawa naman. Unti-unti nang inuubos ng AI yung mga trabaho ng mga tunay na tao. Mga ka-sugarates. So, grabe. Ang tindi na ito. Imagine, din na natin alam ha. Sabi nga dito, we are now at a stage where distinguishing between real and synthetic voices has become almost impossible. Ganun, katindi. Di ba? Okay. So, ito yung last news natin. Kung nung nakaraan, natatandaan yung NFT na binili ni Logan Paul na nagkakalaga ng $630-something thousand na ngayon is nagkakahalaga na lang ng $155. 'Di ba? So, ngayon nakabawi siya. Ayun na, 100,000 lang yun. Eto, nakabawi siya dahil nabenta niya ang Pikachu Illustrator niya ng $16.49 million. No? Sabi dito, the rare version from the Pokemon World records one of the highest private collectibles deals in history, confirming the transformation of trading cards from a hobby into rare asset that rival artworks in their investment value. Ganun na kalaki. Imagine na yung mga magagandang painting, no? Nila Picasso, nila Da Vinci, nila Will Smith. Hindi ko alam yung mga masikat na pintor, siguro nga umaabot ng mga milyon-milyon. Pero grabe, ano lang to, Pokemon cards. 'Di ba? Umabot siya ng $16.49 million na benta ni Jake Paul yung kanya. 'Di ba? Pero may twist to. Mga ka-sugarates, meron siyang issue. Okay? Pero nagtagumpay pa rin si Jake Paul diyan kasi nabenta niya na yan eh. Binayaran na sa kanya yan, hindi na mababawi sa kanya. $16.49 million. No, ito yung issue diyan.
Logan Paul just exposed. Ito yung sinabi ha. Sabi dito, he turned a damaged Pikachu Illustrator card into PSA 10 Miracle and cashed out for a mind-blowing 6.5 million. Kala ba 6.49 million, no? Kumbaga, yung card na yon damaged daw. Kumbaga, may chip. Alam niyo naman sa mga card, di ba? Kapag may dumi, kahit gapiranggut lang yan, kahit may katis, may katis lang ng maliit yan, bawas na agad sa presyo yan. Pero si Jake Paul, nagawa niya yung damage daw yun, no? Na Pikachu Illustrator na PSA 10. Ibig sabihin, sobrang linis. PSA 10 Miracle nga. Ito yung mga parang nag-check o yung nagbibigay ng halaga ng card, no? So, PSA 10 Miracle. Kumbaga, himala na walang damage yun. Hindi ko alam. Di ba? Pero damage daw yun. Miskip called fraud. Sabi dito, chips in the corner. So, meron atang katis sa dulo. Off center. Regrade after regrade. Yet, it became the most expensive trading card ever sold. Ito daw yung pinakamahal, no? Na nabenta na card. Alam niyo yung hindi ako sure kung magkano yung nabenta yung Magic card na ring, yung sa Lord of the Rings meron nun eh. Si yung nagbenta nun eh. Hindi ko alam kung binenta o siya yung bumili, si Post Malone. Basta $1 million din yun eh. Was this the greatest Pokemon hassle of all time? Or straight up grading magic? You decide in the reply. So ayan mga ka-sugarets meron daw siyang katis eh, di ba? Pero nagawa pa rin ni Jake Paul na mabenta siya ng PSA 10 Miracle. Di ba? Kasi kung nakita yung katis doon, mababawas na yun. Kasi ngayon, halimbawa ngayon, nabenta niya ng PSA 10, lumabas yung issue na may katis yan. Yung nakabili niyan, hindi niya na mabibenta yan ng 16 million katulad ng pagkabili niya. Kasi na-discover na meron siyang katis eh. Di ba? Na-discover na meron siyang damage. Pero dito parang wala naman, no? Titignan natin. Hindi ko masumi. Dapat dito yan eh. Ito ba yan sa gitna? Pero hindi yata yan. Pero syempre, yan? It's a scam. In my opinion, I think the dude is the biggest. Ang tawag doon, ini-inspect talaga nila ng malupit yan. Diba? So, ayan, no? Grabe, no? $16.5 million, no? Pero dahil nga lumabas yung issue na to, malamang, collector's item na lang talaga yan. Kasi kunyari, ako yung bumili niyan, tapos may lumabas na ganitong issue, hindi na bibilin sa akin ng 16.5 million yan. Diba? Pero kaya ako nga binili yan, diba? Kaya ako nga binili yan dahil gusto ko yan, dahil gusto kong kolektahin yan. So hindi ko na siya ibebenta siguro. Ganun yung kasi sa mga ganito sa pagkakaalam ko hindi masyadong depende kung gustong ipaalam kung sino yung bumili o hindi. No? For safety reason. So hindi natin alam kung sino yung bumili. Okay? So ayun, grabe. Alam niyo, dapat marami akong news ngayon eh. Nag-ipon na ako ng news kagabi. Kaya lang, hindi ko alam kung ano yung nangyari. Nag-brownout kasi. So, pag-open ko nung nag-brownout kagabi, tas hindi ko na binuksan yung PC ko kasi gabi na rin yun eh. Parang nag-brownout ng konti. Tas hindi ko na binuksan. Kasi usually, kapag magbubukas ako ng PC, ang lalagay ko lang, reopen, close window, lalabas na lahat ng mga news ko nun. Nakaipon na ako kagabi. Pag gising ko kayo ng umaga, nawala yung mga news ko. Bad trip ako. Sayang yung mga inipong kong news. Pero ngayon, goods naman yung news natin. Nandito pa rin naman yung mga importante tulad nito. Yung mga mag-i-email sa'yo, dapat kayo mag-ingat, mga sugarets, no? At syempre, yung mga pinlano nila Bill Gates at yung pagmamadali ni Trump para may upo si Kevin Warsh. Okay? Na? At sa ating Clarity Act na napaka-importante. Grabe, no? Antindi. So, ayan yung news natin ngayong umaga pa lang, Umaga pa lang, mayroon pa tayong news mamayang gabi. At sa tingin ko, malupit, matindi at kagila-gilalas yung news natin mamayang gabi. So, abangan nyo yan. No, huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link nyo sa baba ng description natin.
No, andyan ang ating BitGet, mga Sugarets, okay? So, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Ayun ang news natin ngayong umaga. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. Alam nyo na yan. No? At kita-kits tayo mamayang gabi, okay? Magandang araw sa inyo at What's up, what's up? let's go. Asa na? Ayun. Bye-bye.